Isang punit na belo at malamig na sahig. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa labas, nakaluhod si Teodora sa mismong gabi ng kasal. Tinitiis ang hapdi sa tiyan habang nagtitimpla ng gamot para sa asawa. Babaeng marumi at sinungaling. Hindi ko kailangan ng asawang maraming peklat. Dura ni Rafael, ngunit imbes na magmakaawa, pinunasan ni Teodora ang dugong tumulo mula sa kanyang labi. Ito na ang huling patak ng luha ko para sa pamilyang ito. Hanggang kailan mabubulag ang isang lalaki sa mismong babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay? Isang malaking kahibangan ang itali mo ang sarili mo sa isang babaeng may ganyang klaseng nakaraan, Rafael. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang isang babaeng pilit na itinatago ang sariling katawan kahit sa asawa niya ay tiyak na may maruming sikreto. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, anak. Huwag mong hayaang kaladkarin ng isang hamak na tindera ng kakanin ang malinis na apelyido ng mga Villafuerte sa putikan dahil lang sa nabuntis siya at nagpalaglag noon. Ma, stop it! Hindi ko alam na may tinatago siya. Ang sabi niya sa akin ay wala siyang naging ibang lalaki. Pero kung totoo man ang mga bali-balita na sinasabi ni Marisol, kung totoong may ganoon siyang peklat, hindi ko masisikmura na ang asawa ko ay isang sinungaling. Sa labas ng nakawang na pinto ng marangyang kusina ng hotel, nakatayo si Teodora. Sa kanyang mga nanginginig na kamay, ay maingat niyang hawak ang isang umuusok na mangkok ng pinakuluang halamang gamot. Ang laylayan ng kanyang puting trahe de boda ay may mantsa na ng sabaw dahil sa pagmamadali niyang ipagtimpla ang kanyang asawa. Batid na kailangan ito ng atay ni Rafael upang hindi muling umatake ang sakit nito. Kanina lamang, habang nagtatawanan ang mga bisita sa labas, tahimik siyang dumaing nang sumakit ang lumang tahi sa kanyang tiyan, ngunit pinilit niyang ngumiti dahil ito ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa loob ng silid ay tila malamig na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang dibdib. Ang init ng mangkok ay nakapapaso na sa kanyang mga palad, ngunit wala siyang maramdamang sakit sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang biglaang paninigas ng kanyang lalamunan na tila may isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot at ang paningin niya ay unti-unting lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagguho ng kanyang buong mundo. Ang pamilyar na boses ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan sa harap ng altar, ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ay naging isang estrangherong naghahatid ng pinakamalupit na sumpa. Bumukas ng tuluyan ng pinto. Bumulaga sa kanya ang matangkad at matikas na figura ni Major Rafael Villafuerte. Natigilan ang lalaki nang makita siyang nakatayo roon. Sa gulat ni Teodora, napaatras siya at ang maselang tela ng kanyang damit pangkasal ay sumabit sa matulis na hawakan ng isang kabinet. Ang marahas na pagkapunit ng puting seda ay pumunit din sa katahimikan ng gabi. Nahawi ang tela at walang awang nalantad ang maputlang balat ng kanyang tiyan. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina, malinaw na nakita ni Rafael ang isang mahaba, makapal, at tila galit na peklat na gumagapang sa kanyang tagiliran. Nanlaki ang mga mata ng opisyal. Ang pagkabigla sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng matinding pandiriri. Umusad siya palapit. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakaturo sa tiyan ni Teodora. Ano iyan? Madiin at mababang tanong ni Rafael. Totoo ba ang sinabi ni Ma? Totoo ba ang chismis ni Marisol na nagpalaglag ka ng bata kaya ka nawala ng ilang buwan sa probinsya noon? Kaya ba ayaw mong magpahalik? Kaya ba ayaw mong magpabihis sa mga katulong kanina dahil tinatago mo ang katibayan ng pagiging marumi mo? Umiling si Teodora. Ang mga labi ay nanginginig sa pilit na paghahanap ng tamang salita. Hindi, Rafael. Please, pakinggan mo ako. Ang peklat na ito, ikaw ang dahilan nito. Ako ang... Shut up! Ang kamay ng lalaking paulit-ulit na nagsabing
Siya ang pinakamagandang biyaya sa buhay nito ay buong lakas na humawi sa hangin. Tumama ang kamay ni Rafael sa mangkok na hawak ni Teodora. Lumipad ang porselana at bumagsak sa matigas na marmol na sahig. Nagkadurog-durog ang mangkok kasabay ng pagtilansik ng mainit at maitim na halamang gamot na nag-iwan ng madilim na mantsa sa kumikinang na sapatos ng opisyal. Sa halip na sumigaw, sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili, unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Teodora. Bumagsak siya sa sahig na puno ng basag na porselana. Hindi niya ininda ang pagbaon ng isang maliit na piraso ng baso sa kanyang tuhod. Ang tanging nakita niya ay ang nadumihang sapatos ng kanyang asawa. Gamit ang nanginginig na mga daliri at ang dulo ng kanyang pinunit na belo, tahimik niyang pinunasan ang maitim na sabaw mula sa sapatos ni Rafael, umaasang sa bawat pagpunas niya ay mabubura ang galit sa puso nito. Mula sa likuran ni Rafael, lumabas si Doña Consuelo. Ang mukha ay nakapinta sa isang malamig na ngiti ng tagumpay. Mahigpit ang hawak ng matanda sa kanyang mamahaling leather bag, kung saan sa pinakaloob nito ay nakatago ang isang luma at gusot na medical prescription mula sa isang ospital sa Bicol. Isang kapirasong papel na naglalaman ng katotohanang kaya niyang sunugin anumang oras. Tama na ang drama, Teodora. Malamig na wika ni Consuelo. Hindi mo madadala sa pagpapaawa ang anak ko. Walang puwang sa pamilya namin ang isang manloloko. Walang pag-aalinlangang hinawakan ni Rafael ang braso ni Teodora. Mahigpit, kasing higpit ng galit na bumabalot sa kanyang pagkatao. Kinaladkad niya ang kanyang sariling nobya palabas ng kusina. Dumaan sa likurang pasilyo ng hotel upang hindi makita ng mga bisita, hanggang sa marating nila ang malamig at madilim na kalsada sa labas. Ang kalangitan ay nagbuhos ng malakas at walang awang ulan. Ang malamig na hangin ay humampas sa manipis na balat ni Teodora habang pilit siyang itinataboy ni Rafael palayo sa silong ng gusali. Kinuha ni Rafael ang kanyang telepono, basa na ng ulan, at may kinausap ng mabilisan. Hindi nagtagal, isang lumang tricycle ang huminto sa tapat nila. Ang ilaw nito ay pilit na bumabasag sa makapal na dilim ng bagyo. Mula rito ay nagmamadaling bumaba ang isang matandang lalaki na nakapayong at isang ginang na balot ng takot ang mukha. Sina Mang Cardo at Aling Rosa. Napatigil ang mag-asawa nang makita ang kanilang nag-iisang anak na babae. Nakaluhod si Teodora sa gitna ng maputik na kalsada. Ang kanyang puting damit pangkasal ay basang-basa at nababalot ng dumi. Yakap-yakap ni Teodora ang kanyang sarili, nanginginig sa sobrang lamig, habang ang mga mata niyang wala ng luha ay nakatingala sa asawang nakatayo sa tuyong bahagi ng entrance, nakatingin sa kanya ng may pandiriri. Sa bawat pagbagsak ng malamig na ulan sa kanyang mukha, isang piping katanungan ang paulit-ulit na sumusugat sa pusong sugatan ni Teodora. Hanggang kailan mabubulag ang lalaking ito at paano siya mabubuhay sa mundong ang mismong taong binigyan niya ng pangalawang buhay ang siya mismong pumatay sa kanyang kaluluwa? Ang malamig at walang awang buhos ng ulan ay tila sumasabay sa pag-agos ng katarungang ipinagkait kay Teodora. Nakatayo sa siwang ng liwanag na nagmumula sa likurang pasilyo ng hotel, ang pamilyar na anino ni Major Rafael Villafuerte ay tila naging isang higanteng halimaw na handang lumamon sa anumang natitirang dignidad ng kanilang pamilya. Nanginginig na lumapit si Mang Cardo, bit-bit ang isang lumang payong na pilit isinisingit sa hangin upang silungan ang anak na nakadapa sa putikan. Ang matandang guro na kilala sa kanilang maliit na baryo bilang isang lalaking may mataas na prinsipyo at malinis na pangalan ay hindi maintindihan ang nangyayari. Bakit ang kanyang anak na kanina lamang ay isang napakagandang nobya sa harap ng altar ay heto ngayon at mukhang isang basahang itinapon sa kalsada? Major, ano bang nangyayari? Panginginig na tanong ni Mang Cardo. Ang boses ay basag dahil sa kaba at lamig. Bakit niyo po ginaganito ang anak ko? Napakabait ni Teodora
Alam niyo po iyan. Kung may nagawa man siyang pagkakamali, maaari naman nating pag-usapan ng maayos sa loob. Malamig na tiningnan ni Rafael ang matanda. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na respeto. Iuwi niyo na ang anak niyo. Akala ko, pinalaki niyo siyang disente. Mga guro pa naman kayo. Ginamit niyo lang ang awa ko para makapasok sa pamilya namin. Huwag niyo nang ipilit ang sarili niyo sa mga Villafuerte dahil hindi ko kailanman matatanggap ang isang babaeng may ganyang kaduming nakaraan. Dalhin niyo siya palayo at huwag na kayong magpapakita sa akin. Parang gumuho ang langit sa ulunan ni Mang Cardo at Aling Rosa. Ang ina ni Teodora ay napahagulgol. Pilit na niyayakap ang anak upang bigyan ito ng init. Ngunit para kay Mang Cardo, ang dangal ng kanyang anak ay higit pa sa kanyang sariling buhay. Sa isang desperadong hakbang, binitawan ng matanda ang payong. Hinarap niya si Rafael at, sa harap ng lahat, dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga tuhod sa malamig at maruming semento. Nakikiusap ako sa iyo, Major. Pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang mga kamay ay magkasiklop habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang kulubot na mukha. Huwag mong hiyain ang ganito ang anak ko. Walang dungis si Teodora. Ako ang ama niya. Alam ko ang buong pagkatao niya. Maawa ka. Sirain mo na ang pangalan ko. Huwag lang ang sa kanya. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teodora. Ang hapdi sa kanyang tiyan ay biglang naglaho. Napalitan ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib na tila pilit winawasak ang kanyang tadyang. Ang makita ang kanyang amang inialay ang buong buhay sa marangal na pagtuturo, isang amang hindi kailanman yumuko sa sinuman, na ngayon ay lumuluhod sa putikan para sa lalaking mismong sumira sa kanya. Ito ang huling patak ng lason na sumagad sa kanyang kaluluwa. Isang kakaibang init ang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang pag-ibig na pumipigil sa kanya na magsalita kanina ay biglang naging abo. Sa tulong ng kanyang ina, pinilit ni Teodora na tumayo. Kahit nanginginig ang buong kalamnan, lumapit siya sa kanyang ama at mahigpit na hinawakan ito sa mga braso upang patayuin. Tatay, tama na po. Mahina ngunit may diin na wika ni Teodora. Huwag po tayong lumuhod sa taong walang puso. Hindi natin kailangang magmakaawa sa pagmamahal na hindi naman totoo. Tiningnan ni Teodora si Rafael. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang tanging naiwan ay isang malalim at nakapapasong katahimikan. Hindi na siya nagpaliwanag. Hindi na niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Inakay niya ang kanyang mga magulang at unti-unting naglakad palayo. Iniiwan ang lalaking minsan niyang sinagip mula sa kamatayan. Ang daan pauwi ay isang mahaba at madilim na paglalakbay. Ang ulan ay hindi humuhupa. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Teodora ang mabigat na braso ng kanyang ama na nakabalot sa kanyang mga balikat. Ginamit ni Mang Cardo ang kanyang sariling katawan bilang panangga upang hindi direktang mahampas ng hanging may dalang yelo ang panginginig ng kanyang anak. Nakita ni Teodora kung paano tiisin ng matanda ang lamig, isang sakripisyong hindi kailanman masusuklian ng anumang salapi. Nang dumaan sila sa isang tulay kung saan umaagos ang madilim na tubig ng kanal, huminto si Teodora. Hinawakan niya ang dulo ng basang belo na nakakabit pa rin sa kanyang buhok. Ang telang ito na sumisimbolo sa kanyang mga pangarap ay naging kadena ng kanyang pagdurusa. Nang walang pag-aalinlangan, hinila niya ito. Kasama ng ilang hibla ng kanyang buhok, tinanggal niya ang belo at hinayaan itong mahulog sa rumaragasang tubig sa ilalim ng tulay. Tinangay ito ng agos tulad ng pagtangay niya sa lahat ng ilusyon tungkol sa pamilya Villafuerte. Sa hindi kalayuan, sa gitna ng makapal na kurtina ng ulan, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakasunod. Ang madilim na salamin nito ay nagtatago sa mga matang lihim na nagmamasid sa kanilang pagdurusa
Dahan-dahang umaandar sa mabagal na bilis upang hindi mapansin bago tuluyang lumiko sa kabilang kalye at nawala sa dilim. Nang marating nila ang kanilang maliit at tagpi-tagping bahay, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Nakapasok na sila sa loob at akmang isasara na ni Aling Rosa ang pinto nang biglang mapakapit si Mang Cardo sa hamba. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtaas baba. Tila pilit na humahabol ng hininga sa iisang sulok ng kwarto. Isang malakas at garalgal na ubo ang pumunit sa katahimikan. Sunod-sunod. Walang awang umuuga ang payat na katawan ng matanda. Dumukot siya ng isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa kanyang bibig upang pigilan ang pag-ubo. Ngunit kasabay ng kanyang pagdaing ay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa sahig. Mabilis na dumalo si Teodora at sinalo ang kanyang ama bago pa man tumama ang ulo nito sa kahoy na sahig. Ang pag-iyak at pagtawag ni Aling Rosa sa pangalan ng asawa ay pumuno sa buong kabahayan. Habang nanginginig na inaalalayan ni Teodora ang ulo ng kanyang ama, dahan-dahang nahulog mula sa kamay ng matanda ang panyong ginamit nito. Ang kulay ng dugo sa puting panyo ay tila isang malinaw na mensahe ng panibagong bagyong paparating sa kanilang buhay. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay hindi sapat upang pawiin ang init ng pighati sa dibdib ni Teodora. Matapos ang isang mahaba at nakakabaliw na gabi ng paghihintay sa labas ng emergency room, iniwan niya pansamantala ang kanyang ina sa tabi ng naghihingalong ama. Kailangan niyang kumilos, kailangan niya ng pera. Kaya bago pa man sumikat ang araw, muli niyang inihanda ang kanyang maliit na kariton ng kakanin sa labas ng pampublikong eskwelahan. Ang kanyang mga mata ay puyat at namamaga. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng mga bilao ng puto, kutsinta at biko. Bawat piraso ng kakanin na ito ay katumbas ng hininga ng kanyang ama. Wala siyang karapatang magmukmok. Wala siyang karapatang mapagod. Ngunit tila hindi pa tapos ang tadhana sa pagpaparusa sa kanya. Isang makintab at marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng eskwelahan, umagaw sa atensyon ng mga magulang na naghihintay sa pagbel ng mga bata. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Consuelo. Suot ang kanyang mamahaling perlas at eleganteng kasuotan. Kasunod si Marisol na may nakapintang mapanuya at matalim na ngiti sa mga labi. Sinadya nilang pumunta sa lugar kung saan alam nilang pinakamaingay ang mga tsismosa sa baryo. Lumingalinga si Marisol at pinalakas ang kanyang boses upang siguraduhing rinig ng lahat ng nakatambay sa paligid. Oh my God! Tita, tingnan nyo. Nakakaawa naman. Kahapon lang ay nakabestida siya sa isang grand hotel. Ngayon ay nagkakamay na ulit ng putik at malagkit sa kalye. Sa bagay, you can't really hide someone's true colors. Kahit anong bihis ng maganda, lalabas at lalabas din ang baho ng isang babaeng nabuntis ng walang asawa at nagpalaglag lang para magmukhang inosente. Ang mga nag-aabang na magulang ay nag-umpisang magbulungan. Ang mga matang kanina ay may simpatya kay Teacher Teodora ay napalitan ng mapanghusgang mga tingin. Bawat bulong ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang balat. Hinigpitan ni Teodora ang pagkakahawak sa kanyang sandok. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinipigilan ang pagyanig ng kanyang mga tuhod. Hindi niya sila papatulan. May mas mahalaga siyang laban. Lumapit si Doña Consuelo ng may pekeng awa sa kanyang mukha. Teodora, iha, nabalitaan kong nasa ospital ang ama mo dahil sa nangyari kagabi. Alam mo, bilang isang mabuting Kristiyano, hindi ko naman kayang tiisin na makita kang naghihirap ng ganito pagkatapos mong subukang linlangin ang pamilya namin. Napatawad na kita, kaya nandito kami para tulungan ka. Hindi sumagot si Teodora. Nagpatuloy siya sa pagbabalot ng kutsinta para sa isang estudyanteng nakatingin sa kanya. Ang pagbaliwala niya ay tila nagpagalit kay Marisol.
Umusad ang nakababatang babae, nagkunwaring natapilok sa hindi pantay na semento at buong lakas na isinandalang kanyang bigat sa maliit na kariton ni Teodora. Ang matulis na paa ng kariton ay nawalan ng balanse, tuluyang tumagilid ang kahoy na lamesa, bumagsak sa lupa ang lahat ng bilao, ang mga kakanin na maingat na iniluto ni Teodora sa buong magdamag, ang kanyang tanging pag-asa para makabili ng gamot ng kanyang ama, ay gumulong sa basa at maputik na kalsada. Ang matamis na amoy ng latik ay humalo sa alikabok at dumi ng kalsada. Napatili ang ilang bata, napasinghap ang mga magulang. Tiningnan ni Teodora ang nakakalat na pagkain sa putikan. Ang kanyang puso ay tila isinama sa mga nadurog na biko. "Oh, I am so sorry. Hindi ko sinadya. Ang rumi kasi ng pwesto mo, madulas." Patuyang wika ni Marisol habang pinapagpag ang kanyang mamahaling palda kahit wala naman itong dumi. Mula sa kanyang mamahaling bag, humugot si Doña Consuelo ng ilang malulutong na pera at ilang barya. Iniabot niya ito kay Teodora na nakayuko pa rin sa mga nasirang paninda. "Tanggapin mo na ito bilang limos sa mga desperada, Teodora. Sapat na siguro yan para pambili ng gamot ng tatay mong inatake sa puso dahil sa kahihiyang ginawa mo. Huwag ka nang magpapakita sa anak ko, ha? Bayad na tayo." Inaasahan ng lahat na iiyak ang kaawa-awang tindera. Naluluhod ito upang tanggapin ang salaping iniaalok. Ngunit dahan-dahang tumayo si Teodora. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon ay tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang dalawang babaeng pilit siyang tinatapakan. Wala silang nakitang luha. Ang nakita nila ay isang nag-aapoy na dignidad na hindi mabibili ng anumang pera. Hindi inabot ni Teodora ang kamay ng matanda. Sa halip, nagsalita siya ng malinaw at mahinahon, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. "Ibalik niyo po iyan sa pitaka niyo, Doña Consuelo. Hindi ko kailangan ng barya ninyo para mabuhay. Dahil kahit gaano pa karaming putik ang dumikit sa mga paninda ko ngayon, mas malinis pa rin ito kaysa sa budhin ninyong dalawa. Hindi niyo mabibili ang dangal ko at lalong hindi niyo mabibilog ang ulo ng Diyos." Natigilan si Consuelo. Ang kanyang pekeng ng ngiti ay naglaho, napalitan ng matinding pamumula sa galit dahil sa pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Hinila niya si Marisol at nagmamadaling bumalik sa kanilang sasakyan upang takasan ng mga matang naman ngayon ay sa kanila na nakatingin ng may pagdududa. Pag-alis ng sasakyan, naiwan si Teodora na mag-isang nakatayo sa gitna ng nasirang kabuhayan. Dito na unti-unting nanghina ang kanyang tuhod. Paano na ang ama niya? Paano niya babayaran ang ospital ngayon? Habang pinipigilan niya ang pag-agos ng kanyang mga luha, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humila sa laylayan ng kanyang lumang blusa. Pagyuko niya, nakita niya ang isang 7 taong gulang na batang lalaki. Isa sa mga estudyanteng madalas niyang turuan ng libreng magbasa. Sa maliit at maruming palad ng bata ay nakapatong ang isang piraso ng puto na maingat niyang pinulot mula sa ibabaw ng bilao bago pa man ito tuluyang mahulog sa lupa. "Teacher Teodora, huwag na po kayo malungkot. Malinis pa po ito, oh." Inosenteng wika ng bata. Sabay abot ng kakanin sa kanya ng may napakatamis ng ngiti. Sa simpleng gawaing iyon, tuluyang bumigay ang emosyon ni Teodora. Niyakap niya ang bata at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tahimik na pumatak sa buhok nito. May kabutihan pa rin sa mundo at iyon ang magiging sandata niya. Ngunit sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyang militar na nakaparada sa ilalim ng puno, tahimik na nakamasid si Rafael. Nakita niya ang buong pangyayari. Nakita niya kung paano sirain ng kanyang ina ang paninda ng babaeng tinapon niya kagabi. Akma sana siyang bababa upang pigilan sila kanina. Ngunit biglang may sumaksak na matinding kirot sa kanyang tagiliran. Napakapit siya ng mahigpit sa manibela, namumutla at pinagpapawisan ng malamig.
Tinitiis ang pamimilipit ng kanyang atay na tila naghahanap ng gamot na dati walang palyang inihahanda ng mga kamay na nasa putikan ngayon. Kasabay ng pag-ilaw at mabilis na panginginig ng lumang telepono sa bulsa ni Teodora ay isang tawag mula sa ospital. Nang sagutin niya ito, ang malamig na boses ng nurse sa kabilang linya ay naghatid ng matinding takot sa kanyang puso. Kailangan na raw ng malaking paunang bayad para sa emergency operation ni Mang Cardo bago magtanghali. Kung hindi, ay hindi na nila maililigtas ang buhay nito. Sa panghihina ng kamay ni Teodora, mula sa hawak niyang bulsa ay nahulog ang kaisa-isang barya na natitira niyang pera. Gumulong ito nang paikot-ikot sa semento. Ang tunog nito ay tila pilit na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Ang malamig na salamin ng estante ng sanglaan ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Teodora. Sa kanyang panginginig na mga palad ay nakapatong ang isang lumang gintong kwintas. Ito ang kaisa-isang alahas na ipinamana sa kanya ng kanyang ina, ang huling alaala ng panahong maayos pa ang kanilang buhay. Ngunit ngayon, ang halaga ng gintong ito ay sinusukat na lamang ng isang lalaking may hawak na lente. Tinitingnan kung gaano ito kabigat para palitan ng iilang piraso ng salapi. Nang iabot sa kanya ang maliit na halaga, napapikit na lamang si Teodora. Hindi ito sapat. Kahit ibinenta na niya ang kanyang lumang cellphone, ang ilang maayos na damit at ang kanyang nag-iisang sapatos na ginagamit sa pagtuturo, kulang pa rin ang naipon niya para sa paunang bayad sa operasyon ni Mang Cardo. Mahigpit niyang hinawakan ang pera sa kanyang dibdib, tumakbo sa ilalim ng tirik na araw patungo sa ospital, habang ang bawat hakbang ay may kasamang panalangin na sana ay umabot siya bago mahuli ang lahat. Pagdating niya sa madilim at abalang pasilyo ng cashier, hingal na hingal siyang naglabas ng pera, handa nang magmakaawa sa nurse na tanggapin ang barya-baryang dala niya. Ngunit nang ibigay ng nurse ang resibo, isang matinding pagtataka ang bumalot sa kanya. Ayon sa papeles, may isang taong nagbayad na ng malaking bahagi ng bill para sa operasyon ng kanyang ama kanina lamang madaling araw. Nang tanungin niya kung sino ang nagmagandang loob, umiling lamang ang nurse at sinabing ang tanging pangalan na iniwan ng nagbayad ay isang kaibigan. Walang ideya si Teodora kung sino ang taong ito. Wala silang mayaman na kamag-anak. Wala rin siyang mga kaibigang may kakayahang maglabas ng ganoong kalaking halaga sa isang iglap. Ngunit sa halip na matakot, isang tahimik na luha ng pasasalamat ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kalupitan ng mundo, may isang anghel na sumagip sa buhay ng kanyang ama. Sa kabilang panig ng syudad, tila nabubuhay sa isang magkaibang mundo ang mga Villafuerte. Ang kanilang mansyon ay napupuno ng musika, halakhak at amoy ng mga mamahaling pagkain. Ipinagdiriwang nila ang pagtaas ng ranggo ni Major Rafael. Ang mga kilalang opisyal at matataas na tao sa lipunan ay nakipag-inuman sa kanila. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Consuelo na may hawak na kopita ng alak. Buong pagmamalaking ipinapakilala si Marisol sa mga panauhin. Ang nakababatang babae ay nakasuot ng isang napakahabang pulang damit na kumikinang sa ilalim ng chandelier, mahigpit na nakakapit sa braso ni Rafael na tila nagmamay-ari rito. Ipinagmamalaki ng matanda na si Marisol ang perpektong halimbawa ng isang babaeng nababagay sa kanilang pamilya. Mayaman, edukada, at may malinis na pangalan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagtanggap ng mga pagbati, ang isip ni Rafael ay lumilipad sa ibang direksyon. Nakikipag-usap siya, nakikipagkamay, ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang nakatitig sa kawalan. Kumuha siya ng isang tasang kape mula sa naglalakad na katulong. Umaasang ang init nito ay magpapagising sa kanyang inaantok na diwa. Nang matikman niya ito, agad siyang napangiwi. Masyadong matamis, walang lasa. Hindi ito ang timpla na hinahanap ng kanyang lalamunan.
Ang hinahanap ng kanyang panlasa ay ang mapait, mainit at maamoy na halamang gamot na laging nakahanda sa ibabaw ng kanyang mesa tuwing umaga. Ang gamot na tiyagang pinakuluan ni Theodora para sa kanya. Inilapag niya ang kape sa mesa at humiwalay muna sa maingay na umpukan upang magtungo sa tahimik na bahagi ng sala. Nang umupo siya sa paborito niyang sofa, may napansin siyang isang maliit na bagay na naipit sa ilalim ng unan nito. Yumuko siya at inabot ito. Isa itong lumang ipit sa buhok na gawa sa murang plastik, kulay itim at may kaunting gasgas. Kay Theodora iyon, madalas niya itong makita na ginagamit ng babae upang itali ang buhok nito tuwing naglilinis ng kanilang bahay o nagluluto sa kusina. Akmang itatapon na sana niya ito sa basurahan, katulad ng pagtapon niya sa mismong may-ari nito. Ngunit tila may sariling pag-iisip ang kanyang mga daliri. Marahan niyang hinaplos ang magaspang na bahagi ng ipit. Sa halip na itapon, inilagay niya ito sa loob ng malalim na bulsa ng kanyang pantalon. Itinatago mula sa paningin ng kanyang ina at ni Marisol, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangungulila ang pilit niyang nilalabanan. Isang puwang sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng anumang parangal o papuri ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay naputol ng tawagin ang kanyang pangalan ng MC ng programa. Kailangan niyang magbigay ng talumpati para sa kanyang promosyon. Nagpalakpakan ang lahat. Lumakad si Rafael patungo sa gitna, bit-bit ang isang baso ng mamahaling alak at ngumiti sa mga bisita. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa dangal, sa serbisyo at sa katapatan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbigkas ng mga salita, isang matalim at biglaang kirot ang sumaksak sa kanyang kanang tagiliran. Tila may isang nagbabagang patalim na ibinaon sa kanyang atay at dahan-dahang iniikot. Tumigil siya sa pagsasalita. Ang mga bisita ay nagtaka at nagbulungan. Binitiwan niya ang mikropono. Ang baso ng alak na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, umabot sa sahig at nagkadurog-durog. Ang pulang likido nito ay tila dugong kumalat sa mamahaling carpet. Napahawak si Rafael sa kanyang tiyan. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang papel at ang malamig na pawis ay mabilis na tumulo mula sa kanyang noo. Nagsigawan ang mga tao. Mabilis na tumakbo palapit sina Doña Consuelo at Marisol. Ngunit bago pa man nila siya maabot, ang buong paligid ni Rafael ay nag-umpisang umikot. Ang mga mukha ng tao ay naghalo. Ang mga ilaw ay unti-unting namatay hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang tuluyang paglabo ng paningin bago niya tuluyang maramdaman ang malamig na sahig. Ang puting kisame ng paggamutan ng militar ang unang sumalubong sa paningin ni Rafael nang dahan-dahang magbukas ang kanyang mga mata. Nakakabit sa kanyang braso ang manipis na tubo ng dextrose at may mahinang liwanag mula sa makina sa tabi ng kanyang kama. Sa paanan niya ay nakatayo ang isang batang doktor na nagbabasa ng kanyang mga papeles habang sina Doña Consuelo at Marisol ay nakaupo sa kabilang gilid. Kapwa bakas ang labis na pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ipinaliwanag ng doktor na ang biglaang pag-atake ng sakit sa kanyang tiyan ay dulot ng isang matinding pamamaga. Ang mismong atay na idinugtong sa kanya ilang taon na ang nakalilipas ay nagpapakita ng reaksyon. Nang tanungin ng doktor kung may itinigil siyang inumin na gamot para dito, agad na naalala ni Rafael ang maitim at mapait na sabaw na palaging nakahanda para sa kanya tuwing umaga. Isang halamang gamot na kailanman ay hindi niya inalam kung paano gawin dahil alam niyang may isang taong laging nandyan upang siguraduhin hindi niya ito makakaligtaan. Ako po ang laging nagtitimpla ng gamot niya, Doc. Mabilis na sabat ni Marisol, pilit na iniaangat ang sarili upang magmukhang nagmamalasakit. Huwag po kayong mag-alala. Ipagpapatuloy ko po ang pagpapainom sa kanya para bumalik agad ang lakas niya. Tiningnan ni Rafael si Marisol.
Isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang isipan, ngunit wala siyang sapat na lakas upang makipagtalo. Tumango lamang siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahanap ang kapayapaang pilit na tinatangay ng kanyang nag-aalborotong katawan. Kinabukasan, pagbalik nila sa mansyon, pumasok si Marisol. Sa kwarto ni Rafael bitbit ang isang mangkok ng mainit at maitim na sabaw. Buong pagmamalaki niya itong inilapag sa harap ng opisyal na kasalukuyang nakasandal sa unan. Dahan-dahang inangat ni Rafael ang kutsara, ngunit bago pa man ito lumapat sa kanyang mga labi, ang kakaibang amoy nito ay nagbigay sa kanya ng babala. Wala ang pamilyar na amoy ng pinakuluang ugat at dahon. Nang tikman niya ito, isang matapang at mapaklang lasa ang sumunog sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang gamot niya. Isa itong murang tsa na binili lamang at tinapangan upang magmukhang gamot. Bumangon ang matinding pagduduwal sa sikmura ni Rafael. Walang pasubaling iniluwa niya ang sabaw, tumabig sa mangkok kaya tumapon din ang laman nito at nag-iwan ng malaking mantsa sa mamahaling kumot. Nanginig siya sa galit habang nakatingin sa namumutlang mukha ni Marisol. "What is this?" Malamig na tanong ni Rafael habang nakatitig sa maruming likido. "Rafael, I made that for you." Kabadong sagot ni Marisol, pilit na inabot ang kamay ng lalaki. "Baka iba lang ang lasa kasi nag-iba ako ng brand ng dahon, but it's the same thing. Inumin mo na para gumaling ka." "Huwag mo akong gawing tanga, Marisol." Tumaas ang boses ni Rafael, ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtaas baba. "You don't know anything about this medicine. Hindi mo alam kung paano ito timplahin dahil hindi ikaw ang gumagawa nito araw-araw. Bakit kailangan mong magsinungaling?" Napaatras si Marisol, hindi makapagsalita dahil sa takot na dulot ng nanlilisik na mga mata ng opisyal. Sa kawalan ng sagot ng babae, isang mabigat na katotohanan ang dahan-dahang lumubog sa isipan ni Rafael. Ang mga kamay na tahimik na nag-aalaga sa kanya, ang mga gabing may mainit na sabaw na naghihintay sa kanya pag-uwi. Ang lahat ng ito ay gawa ng babaeng walang awang itinapon niya sa kalsada. Wala siyang nakuhang anumang paliwanag mula sa kanyang ina o kay Marisol, ngunit sapat na iyon upang iparamdam sa kanya ang bigat ng isang butas na pilit tinatakpan ngunit lalo lamang lumalaki. Sa isang maliit na kwarto sa kabilang panig ng bayan, malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng mga Villafuerte, nakatayo si Teodora sa harap ng isang maliit na salamin. Ang liwanag ng araw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang balat. Marahan niyang inangat ang laylayan ng kanyang lumang sando. Inilalantad ang mahaba at makapal na peklat sa kanyang tiyan. Ang sugat na ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakapahiya. Ang ginamit na sandata upang tawagin siyang marumi at makasalanan. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang refleksyon nito, wala nang luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang magaspang na linya ng peklat. Hindi na ito isang marka ng kahihiyan. Ito ay isang medalya ng kanyang katapangan. Isang patunay na kaya niyang magmahal ng buong buo at kaya niyang isakripisyo ang sarili para sa buhay ng iba. Ibinaba niya ang kanyang damit at ngumiti ng may pagmamalaki. Wala siyang dapat ikahiya sa mundong ito dahil ang kanyang budhi ay kasing linis ng hangin. Sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, naghihintay ang isang dosenang bata na nakaupo sa mga pinagtagpi-tagping kahoy. Bitbit ang ilang lumang libro na naitabi niya. Nagsimulang magturo si Teodora. Ginamit niya ang kaunting espasyo sa kanilang bakuran upang magbukas ng libreng tutorial class. Ito ang kanyang paraan upang labanan ang kalungkutan at patuloy na magbigay ng liwanag sa kabila ng dilim na ibinato sa kanya ng tadhana. Ang bawat halakhak ng mga bata, bawat letra na natututunan nila ay nagsisilbing gamot sa kanyang sugatang puso at nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Nang hapong iyon, dumaan ang convoy ng militar sa maliit na kalsada ng baryo patungo sa kampo.
Nakaupo si Rafael sa likod ng madilim na sasakyan. Ang ulo ay nakasandal sa malamig na salamin. Nang dumaan sila sa tapat ng bahay ni Mang Cardo, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na tanawin. Mula sa siwang ng sirang bakod, nakita niya si Teodora. Nakatayo ito sa gitna ng mga bata. Nakangiti ng napakatamis habang may ipinapaliwanag sa hawak nitong libro. Ang nangiting iyon. Ito ang mismong nangiting bumihag sa kanya noong una silang magkita sa isang pagpupulong sa eskwelahan. Isang ngiting puno ng buhay at dalisay na pagmamahal. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito ngayon na unti-unting lumiliit mula sa umaandar niyang sasakyan, isang malamig na katotohanan ang sumampal sa kanyang pagkatao. Ang ngiting iyon ay hindi na para sa kanya. Ang liwanag ng babaeng minsan niyang tinawag na asawa ay patuloy na nagniningning, ngunit ngayon ay sa mundong wala na siya. Isang matinding kirot sa dibdib ang naramdaman ni Rafael, isang uri ng pangungulila at hindi maipaliwanag na pagsisisi. Samantala, sa mansyon ng mga Villafuerte, nag-aayos ng mga sulat ang isang katulong sa sala. Dumating si Doña Consuelo mula sa pamimili at kinuha ang mga natanggap na liham para sa araw na yon. Habang iniisa-isa niya ang mga sobre, isang pamilyar na selyo mula sa Bicol Medical Center ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang sulat ay nakapangalan kay Major Rafael Villafuerte at may nakatatak sa gilid na confidential donor information update. Napalunok si Consuelo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na binubuksan ang selyo ng sobre upang hindi mahalata. Nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat sa opisyal na papel ng ospital, nanlaki ang kanyang mga mata at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng tunay na nagbigay ng atay sa kanyang anak ay malinaw na nakalimbag roon. Ang katotohanang pilit niyang inilibing ng buhay ay pilit na bumabangon mula sa hukay upang singilin sila. Mabilis na lumingalinga ang matanda upang siguraduhing walang nakakakita sa kanya. Dumampot siya ng isang lighter mula sa mesa at walang pag-aalinlangang sinindihan ang gilid ng papel. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang katotohanan. Hinayaan itong maging itim na abo bago niya ito ibinagsak sa mamahaling florera. Ngunit kahit tuluyan nang naglaho ang sulat, ang nakakasulasok na amoy ng nasusunog na papel ay nanatiling nakabitin sa hangin. Nag-aabang ng tamang panahon upang tuluyang tupukin ang kanilang kasinungalingan. Ang payapang hapon sa maliit na bakuran ni na Teodora ay napupuno ng masiglang pagbabasa ng mga bata. Ang lilim ng malaking puno ng mangga ay nagsisilbing bubong ng kanilang simpleng paaralan. Sa bawat pagturo ni Teodora, sa mga letrang nakasulat sa lumang pisara, may kasamang ngiti ng pag-asa sa kanyang mga labi. Dito niya natagpuan ang kanyang tunay na halaga sa pagbibigay ng karunungan sa mga inosenteng isipan na hindi humusga sa kanyang nakaraan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang binasag ng pagdating ng isang marangyang sasakyan na pumarada sa labas ng kanilang sirang gate. Mula rito ay bumaba si Marisol. Suot ang kanyang mamahaling bestida at mataas na takong na tila nandidiring umapak sa tuyong lupa ng kanilang bakuran. Ang matatalim na tingin ng babae ay agad na nagpatahimik sa mga bata. Walang pasubaling naglakad si Marisol patungo sa harapan. Hindi pinansin ang mga batang nagulat sa kanyang presensya. Humalukip-kip siya at pinasadahan ng mapanlait na tingin ang buong paligid. So, ito ba ang bagong raket mo ngayon, Teodora? Panimula ni Marisol, ang boses ay puno ng pangungutya. Nagtatago ka sa likod ng mga gusgusing batang ito para magmukhang santa. You really know how to play the victim, don't you? Kalmadong ibinaba ni Teodora ang hawak niyang tisa. Hinarap niya si Marisol at marahang pinagsabihan ang mga bata na magpahinga muna at pumunta sa likod bahay. Nang masigurong malayo na ang mga inosenteng tainga, hinarap muli ni Teodora ang hindi inanyayahang bisita. Walang bakas ng takot sa kanyang tindig. Anong kailangan mo rito, Marisol?
Wala na kayong makukuha sa akin dahil nakuha niyo na ang lahat. Kaya kung nandito ka para manggulo, makakaalis ka na. Matigas ngunit mahinahong wika ni Teodora. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Marisol. Mula sa kanyang sikat na designer bag, marahas niyang inilapag ang isang makapal na kayumangging sobre sa ibabaw ng gasgas na mesa ni Teodora. Ang gilid ng sobre ay bahagyang bumukas. Inilalantad ang tumpok ng mga malulutong na pera. Ipasasara ko ang basurahang ito. Pagbabanta ni Marisol, inilalapit ang mukha kay Teodora. Wala kang permit, wala kang titulo. Isang tawag ko lang sa mga awtoridad at sa mga kaibigan ng papa ko. Wawasakin nila ang lugar na ito, pero mabait pa rin ako. Ayan ang pera. Kunin mo yan, umalis ka sa bayang ito, at wag ka nang magpapakita kay Rafael. Buy yourself a new life away from my fiancé. Tiningnan ni Teodora ang sobrang puno ng pera. Dati, nung naghihingalo ang kanyang ama sa ospital, ang ganitong halaga ay magpapaiyak sa kanya sa tuwa. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang niya ay ang desperasyon ng isang babaeng nabubuhay sa kawalan ng kapanatagan. Alam ni Marisol na kahit kailan ay hindi niya makukuha ang buong puso ni Rafael, kaya pilit niyang binibili ang katahimikan ng taong palaging bumabagabag sa kanyang konsensya. Hindi ginalaw ni Teodora ang sobre. Sa halip, direkta siyang tumitig sa mga mata ni Marisol. Kunin mo ang pera mo, Marisol. Hindi ko kailangan ng barya mo para mabuhay. Mariing sagot ni Teodora. Ang boses ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan na tanging niyang mga taong may malinis na budhi ang nakagagawa. Ang dapat mong bayaran ay ang sarili mong konsensya. Dahil kahit magpakasal pa kayo ni Rafael araw-araw, kahit ibigay mo sa kanya ang lahat ng yaman sa mundo, hindi magiging tahimik ang buhay mo sa dami ng kasinungalingang itinanim mo. Hindi mo ako mabibili at lalong hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Namula sa matinding galit at pagkapahiya si Marisol, ang kanyang mga kamay ay nanginig ng daklutin niyang muli ang sobre mula sa mesa. Wala siyang nakitang takot sa mga mata ng babaeng kaharap niya at iyon ang mas nagpasiklab sa kanyang inis. Bago pa siya makapagsalita ng panibagong insulto, naramdaman niya ang isang mahinang kalabit sa kanyang palda. Dahan-dahang lumapit ang isang 7 taong gulang na batang babae mula sa likuran. Ang maliliit nitong kamay ay nanginginig habang iniaabot ang isang pirasong candy kay Teodora. Teacher, huwag na po kayong makipag-away. Heto po, kainin niyo na lang po itong baon ko para hindi na kayo malungkot. Inosenteng bulong ng bata. Ang mga mata ay seryosong nakatingin sa kanyang guro. Sa simpleng pagkumpas ng batang ito, nawasak ang matigas na pader ng tensyon sa puso ni Teodora. Ngumiti siya ng napakatamis at tinanggap ang candy. Ang pagmamahal na ito mula sa isang inosenteng bata ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanang iniaalok ng mga Villafuerte. Pilit na iniwas ni Marisol ang kanyang paningin. Naramdaman ang matinding sampal ng katotohanang kahit kailan ay hindi siya magkakaroon ng ganitong uri ng respeto at pagmamahal mula sa ibang tao. Nagdadabog siyang tumalikod at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit hindi nila alam, sa labas ng kalawanging bakod ng kanilang bahay, isang madilim na anino ng lalaki ang nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Tahimik itong nakikinig sa buong usapan. Ang lalaking ito ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng sanay sa disiplina ng militar. Habang umaandar palayo ang sasakyan ni Marisol, ang anino ay naglabas ng maliit na kwaderno, may isinulat roon at dahan-dahang naglakad palayo bago pa man may makapansin sa kanya. Pagdating sa mansyon ng mga Villafuerte, isang malaking palabas ang inihanda ni Marisol. Bago pumasok sa malaking pinto, sinadya niyang ipakita ang kanyang pagkabalisa. Ginulo ang kanyang buhok at pinilit na bumuhos ang luha. Nang makita niya si Rafael na nakaupo sa sala, namamahinga at pinipisil ang sentido dahil sa pananakit ng ulo,
Mabilis siyang tumakbo palapit rito habang humahagulgol. Rafael! Rafael, tulungan mo ako! Iyak ni Marisol. Inilalantad ang kanyang namumulang braso. Pumunta ako kay Teodora para sana maayos na ang gulo at mag-alok ng tulong dahil naawa ako sa nangyari sa ama niya. Pero bigla na lang siyang nagalit. Sinigawan niya ako at tinulak. Look what she did to me. Sinabi niya pang hinding-hindi raw niya tayo titigilan hanggang hindi nasisira ang reputasyon mo sa militar. Pumikit ng mariin si Rafael. Ang pagod sa trabaho, ang pasakit ng kanyang sariling atay, at ang sunod-sunod na problemang nagmumula sa nakaraan ay sumagad sa kanyang pasensya. Tiningnan niya ang marka sa braso ni Marisol at sa sandaling iyon, ang natitirang lohika sa kanyang isipan ay natabunan ng matinding galit. Ang pag-aakalang ang babaeng minsang minahal niya ay naging isang halimaw na nananakit ng ibang tao ay hindi niya matanggap. Tumayo si Rafael, ang mga panga ay nagigting at ang mga mata ay nagliliyab sa puot. Wala siyang sinabing kahit na anong salita kay Marisol. Naglakad siya patungo sa pinto, handang tapusin ang anumang ugnayan at gulong ginagawa ni Teodora sa kanilang buhay. At sa bawat paghakbang ng lalaking nilamon ng maling akala, ang malalakas na yabag ng kanyang mga butas ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nagbabadya ng isang bagyong tuluyang wawasak sa huling tulay sa pagitan nilang dalawa. Ang init ng hapon ay mabilis na nilamon ng makapal at nagbabadyang ulap ng ihinto ni Rafael ang kanyang sasakyan sa tapat ng kalawangin na bakod ni na Teodora. Ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanya upang bumaba ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan, kailangan niyang ipagtanggol ang babaeng malapit na niyang pakasalan. Handa siyang tapusin ang anumang kahibangan at pananakit na ginagawa ng kanyang dating asawa. Ngunit nang makalapit siya sa gate, isang matigas na pader ng katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakatayo sa kabilang gilid ng rehas si Teodora. Wala na ang maamo, nakayuko at mapagparayang babae na pinalayas niya sa ilalim ng ulan. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may malamig, blanko at kalmadong mga mata, nakatitig sa kanya na tila ba siya ay isang estranghero na nagkamali ng kinatok na pinto. Anong kailangan mo, Major Villafuerte? Panimula ni Teodora, ang tinig ay walang bahid ng emosyon. Kung nandito ka, para manggulo muli sa pamilya ko, nakikiusap ako, umalis ka na. May mga batang nag-aaral sa loob. Huwag mong daanin sa pagiging inosente, Teodora. Tumaas ang boses ni Rafael, mahigpit na nakahawak sa bakal na rehas. Pilit itong inaalog upang iparamdam ang kanyang awtoridad. Anong ginawa mo kay Marisol? Bakit mo siya sinaktan at pinagbantaan? Kung gusto mong maghiganti sa akin dahil sa nangyari sa atin, sa akin mo gawin. Huwag mong idamay ang babaeng walang kinalaman sa sakit ng pag-iisip mo. Isang mapait at pagod na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teodora. Wala akong ginawa sa kanya, Rafael, pero gaya ng dati, mas paniniwalaan mo ang mga imbento at kasinungalingan ng iba kaysa sa sariling asawa. O dating asawa, wala akong panahong maghiganti sa inyo dahil abala ako sa pagdudugtong ng buhay ng ama ko. Buhay na pilit ninyong pinutol, kaya wala na akong dapat ipaliwanag. Akmang magsasalita muli si Rafael, handang isumbat ang lahat ng galit na natutunan niya mula sa kanyang ina. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang mga labi, isang matalim na kirot ang sumaksak sa kanyang kanang tagiliran. Tila isang nagbabagang patalim ang tuwirang ibinaon sa kanyang atay at walang awang inikot. Biglang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Nanghina ang kanyang mga tuhod at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na dahan-dahang mapaluhod sa tuyong lupa. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang pilit siyang humihinga ng malalim. Ang matinding pamimilipit ng kanyang mga laman ay pumuputol sa kanyang hininga. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na kumapit sa kalawangin na rehas ng gate.
umaabot sa direksyon ni Theodora. Ang mga mata niyang kanina ay nagliliyab sa galit ay biglang nagbago. Ito ngayon ay nagmamakaawa. Nagmamakaawa ng tulong at awa mula sa mismong babaeng walang awa niyang itinapon sa putikan. Theo, tulungan mo ako. Ang gamot ko. Hirap na daing ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na pag-ungol. Umaasa siyang aabutin ni Theodora ang kanyang kamay, tulad ng ginagawa nito noon sa tuwing umaatake ang kanyang sakit. Tiningnan lamang siya ni Theodora mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, naglalaban ang likas na kabutihan at ang malalim na aral ng nakaraan. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa rito noong gabing iyon, kung paano lumuhod ang kanyang amang may sakit sa putik. Habang matigas ang puso ni Rafael na tinatapakan ng kanilang dignidad, hindi gumalaw si Theodora upang buksan ang gate. Hindi niya inabot ang kamay ng lalaki. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng kanyang palda at kalmadong tumawag sa himpilan ng emergency rescue ng militar. Malinaw niyang ibinigay ang address at ang sitwasyon ng opisyal na nakaluhod sa labas ng kanilang bahay. Pagkatapos ng tawag, ibinalik ni Theodora ang telepono. Tiningnan niya ang nanghihinang si Rafael at sa unang pagkakataon, binitawan niya ang salitang tuluyang puputol sa ilusyon ng nakaraan. Tumawag na ako ng ambulansya. Sila na ang bahala sa iyo. Malamig at pinal na wika ni Theodora. Hindi na ako ang gamot mo, Rafael. Matuto ka ng mabuhay na wala ako. Tinalikuran ni Theodora ang lalaki. Habang lumalakad siya pabalik sa loob ng bahay, hindi na siya lumingon pa. Ang kahoy na pinto ng kanilang munting tahanan ay sumara ng dahan-dahan. Iniiwan si Rafael na nag-iisa at naghihingalo sa kanyang sariling pagdurusa sa labas ng bakod. Pagmulat ng mata ni Rafael, pamilyar na puting liwanag at masang-sang na amoy ng alkohol at medisina ang sumalubong sa kanyang ulirat. Nasa loob siya ng isang malawak na emergency room. Ang kanyang paningin ay nanlalabo pa at ang kanyang isip ay pinipilit na buuin ang mga piraso ng pangyayari bago siya nawalan ng malay. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, isang lalaking nakaputing gown ang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Seryosong binabasa ang kanyang medical chart. Dahan-dahang ibinaba ng doktor ang folder at nagtama ang kanilang mga paningin. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit imposibleng makalimutan ng pamilya Villafuerte. Matagal na tayong hindi nagkita, Major. Kalmadong bati ng doktor. Ang boses ay nagdadala ng bigat ng isang matagal ng sikreto na handa ng sumabog. Kumusta ang atay na idinugtong ko sa'yo? Ang mabilis at walang patid na pagtunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso ni Rafael ay tila sumasabay sa biglaang pagkabayo ng kanyang dibdib. Habang ang katotohanang matagal nang nakabaon ay nagsisimula ng bumangon upang singilin siya. Ang regular at tahimik na paggalaw ng linya sa monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Rafael ay tila sumasabay sa mabigat at nakakapasong kapaligiran sa loob ng kwarto. Nakatayo sa kanyang harapan si Dr. Leandro Alcazaren, ang pamilyar at kilalang siruhano na nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. 3 taon na ang nakalilipas matapos ang matinding pagguho ng lupa sa Bicol. Sino rin ang doktor ang mga huling resulta ng laboratorio ni Rafael? Kumunot ang kanyang noo, bakas ang matinding pagkadismaya at galit sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang chart sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Anong ginagawa mo sa sarili mo, Major? Seryoso? At may diing tanong ni Dr. Leandro. Unti-unting nagkakaroon ng matinding rejection ang katawan mo sa atay na idinugtong ko sa'yo. Namamaga ang mga laman mo. Hindi mo ba iniinom ang mga halamang gamot na mahigpit kong ibinilin para sa maintenance ng kondisyon mo? Mahinang umiling si Rafael. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa puting kumot na nakapatong sa kanyang mga binti.
Nawala na ang taong nagtitimpla noon para sa akin, Doc. Nagtaka si Dr. Leandro. Hinanap ng kanyang mga mata sa buong silid ang pamilyar na anino na inaasahan niyang laging nakaalalay sa opisyal. Nasaan ang asawa mo? Nasaan si Teodora? Imposibleng pabayaan kanya ng ganito matapos ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya para lang madugtungan ang buhay mo. Natigilan si Rafael. Ang pagkabanggit ng pangalan ni Teodora mula sa bibig ng doktor ay nag-iwan ng isang malaking tandang pananong sa kanyang isipan. Umangat ang kanyang paningin. Bakit niyo po hinahanap si Teodora? Paano niyo siya nakilala? Nagkita lamang kami sa isang fire drill matapos ang aksidente ko. Wala siyang kinalaman sa ospital na ito. Bago pa man makasagot ang doktor, mabilis na bumukas ang pinto. Nagmamadaling pumasok si Doña Consuelo, kasunod si Marisol. Namumutla ang matanda. Tila nawalan ng dugo sa mukha nang makita kung sino ang kausap ng kanyang anak. Mabilis niyang tinawid ang distansya patungo sa doktor. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng isang matamis at huwad na ngiti. Dr. Alcazaren, anong laking gulat ko na kayo pala ang sumusuri sa anak ko ngayon. Mabilis na sumingit ang ginang. Inaagaw ang atensyon ng lahat. Maraming salamat po sa pag-aalaga kay Rafael. Nga pala, nabalitaan ko ang plano ninyong pagpapalawak ng ospital sa probinsya. Handa akong magbigay ng napakalaking donasyon sa foundation ninyo. Kung maaari sana, ay sa opisina nyo na tayo mag-usap at hayaan muna nating makapagpahinga ang pasyente. Tiningnan ni Dr. Leandro ang matanda. Bilang isang veteranong doktor, pamilyar siya sa amoy ng takot at pilit na pagtatakip ng katotohanan. Naiintindihan niya na may malaking lihim na tinatangkang ibaon ng pamilyang ito. Ngunit bilang isang manggagamot na nakasaksi sa pinakadalisay na uri ng pag-ibig sa loob ng operating room, hindi siya magpapabili sa anumang halaga ng salapi. Muling ibinaling ng doktor ang kanyang atensyon kay Rafael. Hindi niya pinansin ang alok ng matanda. Dahan-dahan niyang inangat ang gilid ng damit ng opisyal, inilalantad ang mahabang peklat ng operasyon sa tagiliran nito na naiwan noong panahong nag-aagaw buhay ito. Tingnan mo ang sugat na ito, Rafael. Kalmado ngunit malalim na wika ni Dr. Leandro. Mabilis itong naghilom at nagbigay sa iyo ng panibagong buhay at lakas. Mabilis itong naghilom dahil may isang taong sumalo ng sakit para sa iyo. Isang taong tahimik na handang hiwain ang sariling katawan mabuhay ka lang. Lalo lamang naguluhan si Rafael. Ang kanyang isip ay pilit na pinag-uugnay ang mga piraso ng impormasyon. Ang mga salita ng doktor ay nagpapabalik sa kanya sa alaala noong gabi ng kanyang kasal. Ang mahaba at makapal na peklat sa tiyan ni Teodora na hinusgahan niya bilang marka ng isang maruming nakaraan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga huling salita nito bago niya ito palayasin. Ang peklat na ito, ikaw ang dahilan nito, patabatiri. Mabilis na lumingon si Rafael sa kanyang ina, na ngayon ay tahimik na nakaiwas ng tingin at pilit na kinakalma ang paghinga. Mayroong isang malaking kasinungalingan na nagkukubli sa loob ng kanyang pamilya. Isang lihim na nagtatago sa ilalim ng mga papel. Kung itinago ng kanyang ina ang katotohanan, nasaan ang orihinal na medical record mula sa Bicol? Kung wala ito sa matanda, sigurado siyang may nakatabing kopya sa archive ng ospital na ito na pagmamay-ari ng militar. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, nang mabalot na ng tahimik na paghinga ang buong palapag at mahimbing nang natutulog ang kanyang mga bantay, na sina Consuelo at Marisol, sa kabilang sofa, dahan-dahang bumangon si Rafael. Tiniis niya ang hapdi ng kanyang tagiliran habang tahimik niyang tinatanggal ang karayom ng dextrose sa kanyang kamay. Hindi siya makakatulog, hindi siya makakapagpahinga hanggang hindi niya nalalaman kung anong kasalanan ang ginawa niya sa babaeng minsan niyang minahal. Suot lamang ang manipis na damit ng pasyente, maingat siyang naglakad palabas ng kanyang kwarto. Ang malamig na simoy ng aircon sa pasilyo ay humampas sa kanyang balat
habang nagtutungo siya sa madilim na pasilyo na patungo sa record section ng ospital. Ang tanging nag-iisang layunin niya ngayon ay buksan ang katotohanang naghihintay sa likod ng malamig na hawakan ng pinto. Ang malamig na hangin sa loob ng silid-imbakan ng mga medikal na record ay tila yumayakap sa nangihinang katawan ni Rafael. Sa gitna ng dilim, tanging ang maliit na liwanag mula sa hawak niyang flashlight ang nagsisilbing gabay ng kanyang nanginginig na mga kamay. Binaliwala niya ang hapdi sa kanyang tagiliran at ang pagkahilo. Mayroong mas malalim na sugat sa kanyang isipan na kailangang gamutin ng katotohanan. Dahan-dahan niyang hinila ang mabigat na bakal ng lumang kabinet kung saan nakatago ang mga dokumento mula sa Bicol Medical Mission. 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga lumang bisagra nito ay nagreklamo sa gitna ng katahimikan, kasabay ng pag-angat ng alikabok sa hangin. Inisa-isa ng kanyang mga daliri ang mga folder hanggang sa makita niya ang isang makapal na sobreng may nakasulat na pangalan niya, Major Rafael Villafuerte, Severe Hepatic Trauma. Huminga siya ng malalim bago niya binuksan ang folder. Bumungad sa kanya ang mga lumang resulta ng operasyon, ang mga reseta, at ang mga ulat ng kanyang malubhang kalagayan noon. Ngunit ang hinahanap niya ay ang isang partikular na pahina. Patuloy niyang inilipat ang mga papel hanggang sa tumambad sa kanyang paningin ang isang formal na dokumento. Waiver of Consent for Partial Liver Transplant. Ibinaba niya ang ilaw sa bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ng nag-alay ng bahagi ng katawan nito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Ang kanyang hininga ay naputol at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang paulit-ulit na binabasa ang mga letrang nakalimbag sa lumang papel. Donor, Teodora Salcedo. Relationship to patient, none. Anonymous volunteer. Sa ilalim nito ay ang pamilyar na pirma ng babaeng paulit-ulit niyang tinawag na sinungaling at marumi. Tila may isang malakas na puwersa na humampas sa buong pagkatao ni Rafael. Unti-unting bumalik sa kanyang gunita ang gabi ng kanilang kasal. Ang larawan ni Teodora na nakaluhod sa sahig, umiiyak habang yakap-yakap ang sarili. Ang mahaba at makapal na peklat sa tagiliran nito na kanyang kinadiriang tingnan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang nanginginig na boses ng babae. Ang peklat na ito, ikaw ang dahilan nito. Naalala niya kung paano niya walang awang inalis ang mangkok ng gamot, kung paano niya ininsulto ang mga magulang nito sa ilalim ng ulan, kung paano niya tinawag na hindi karapat-dapat ang babaeng nagtiis at nagpakita ng matinding sakripisyo para sa sariling buhay. Hindi na kinaya ng mga tuhod ni Rafael ang bigat ng natuklasan. Bumagsak siya sa malamig na semento, nakasandal sa bakal na kabinet. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig ng matindi, at ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Umiyak siya ng walang tunog. Isang iyak na nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Siya ang halimaw sa sarili niyang kwento. Sinira niya ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng buong buo. Habang nakayuko, isang patak ng kanyang luha ang nahulog ng eksakto sa nakasulat na pangalan ni Teodora sa papel. Sa sobrang takot na mabura ang pangalan nito, mabilis ngunit dahan-dahang pinunasan ni Rafael ang basa gamit ang kanyang sariling hinlalaki. Iniingatan ang manipis na dokumento na tila ba ito na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Niyakap niya ang papel sa kanyang dibdib at humagulgol sa dilim. Mula sa pintuan ng silid-imbakan, sumilay ang liwanag mula sa pasilyo. Pumasok si Dr. Leandro, tahimik na nakatingin sa nawawasak na opisyal. Sinundan niya ito dahil alam niyang hindi na mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. Gusto niyang itago yan sa iyo, Rafael. Kalmadong wika ng doktor. Ang boses ay puno ng pighati. Nagmakaawa siya sa akin pagkatapos ng operasyon na huwag sabihin sa iyo dahil ayaw niyang mahalin mo siya
dahil lang sa utang na loob. Minahal ka niya ng walang hinihinging kapalit. Ibinigay niya ang bahagi ng buhay niya at ang ibinalik mo sa kanya ay impyerno. Ang mga salita ng doktor ay tila mga huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Rafael. Umusbong sa kanyang dibdib ang isang nakasusunog na katanungan. Alam ba ito ng kanyang ina? Matagal na bang alam ni Doña Consuelo na ang babaeng pilit nitong pinapalayas at ipinapahiya sa buong bayan ay ang mismong nagligtas sa buhay ng kanyang nag-iisang anak? Ang naisip na posibilidad na ito ay nagpalit sa kanyang matinding lungkot tungo sa isang nagliliyab at nakapapasong galit. Wala siyang sinayang na oras. Hindi na niya ininda ang kanyang sakit. Nagbihis siya at mabilis na lumabas ng ospital, sumakay sa kanyang sasakyan at pinatakbo ito nang matulin pabalik sa mansyon. Siya ay tila isang malakas na bagyong handang manalanta at wasakin ang lahat ng kasinungalingang nagkubli sa kanyang pamilya. Nang marating niya ang kanilang tahanan, marahas niyang itinulak ang malaking pinto ng sala. Bumungad sa kanya ang isang nakasusuyang tanawin. Nakaupo sina Doña Consuelo at Marisol sa mamahaling sofa, masayang nagtatawanan habang may hawak na mga magazine ng mga sikat na wedding designer. Pinag-uusapan nila ang mga gagamiting bulaklak at ang listahan ng mga bisita para sa napipintong kasal. Tila walang sinirang buhay at walang taong nagdurusa dahil sa kanilang mga gawa. Nang mapansin nila ang presensya ni Rafael, natigil ang kanilang mga halakhak. Ang nangiti ni Marisol ay mabilis na napawi nang makita ang madilim at nanlilisik na mga mata ng opisyal. Ang matinding tensyon sa hangin ay naputol lamang nang hindi sinasadyang mabitiwan ni Doña Consuelo ang hawak niyang babasaging baso ng alak. Ang pagbagsak ng basag na baso sa matigas na sahig ay tila hudyat ng paggunaw ng kanilang nagkukunwaring palasyo. Ang pagkalat ng mga piraso ng basag na salamin sa sahig ay tila nagsilbing hudyat ng katapusan para sa mga huwad na pangarap sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte. Tahimik at mabigat ang bawat hakbang ni Rafael papalapit sa sentro ng sala kung saan nakatayo ang dalawang babaeng nagtulong-tulong upang bulagin siya sa katotohanan. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa, tanging nagliliyab na puot. Walang anumang babala. Inihagis ni Rafael ang gusot na kopya ng medical record sa ibabaw ng glass table. Saktong tumama sa mga nakabuklat na pahina ng wedding magazine ni na Consuelo at Marisol. Rafael, ano ba ito? Bakit ka umalis ng ospital nang walang paalam? Kinakabahang tanong ni Doña Consuelo habang iniaabot ang panginginig niyang kamay patungo sa papel. Nang makita ng matanda ang nakasulat, lalo itong namutla. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Kailan pa, ma? Mababa at malamig na tanong ni Rafael, ngunit ang bawat salita ay tila may dalang talim. Kailan mo pa alam na si Teodora ang nagbigay ng atay niya para mabuhay ako? Alam mo ba ito noong gabing ininsulto mo siya? Alam mo ba ito noong pinagtulakan mo siyang palayasin ko dahil sa peklat na mismong ako ang dahilan? Imbes na humingi ng tawad, itinaas ni Doña Consuelo ang kanyang baba. Nanaig ang kanyang pagiging mapagmataas at ang laso ng kanyang maling paniniwala. Oo, nalaman ko. At ano ngayon kung siya ang nagbigay niyan? Binayaran natin yan sa ospital. Ginawa ko lang ang nararapat para sa dangal ng pamilya natin, Rafael. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng buong lipunan dahil ang asawa ng isang magiting na opisyal ay isang hamak na tindera ng kakanin sa kalye? I saved you from a lifetime of shame. Ang pag-amin na ito ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Rafael. Ang sarili niyang ina ay gumamit ng salitang dangal upang pagtakpan ang pinakasukdulang kasamaan. Dangal? Mapait na tumawa si Rafael. Ang mga luha ng pagkadismaya ay namuo sa kanyang mga mata. Walang dangal sa pamilyang ito. Nakakahiya tayo, ma. Kinamumuhian ko na dugo mo ang nananalaytay sa akin. At ikaw. Binaling niya ang kanyang nanlilisik na paningin
kay Marisol na kasalukuyang nanginginig sa takot. Lumapit si Marisol, pilit na inaabot ang braso ng lalaki. Rafael, please. Ginawa ko rin iyon dahil mahal kita. Si Theodora nanakit siya. Sinugod niya ako. Huwag mo na akong gawing tanga. Sigaw ni Rafael. Pilit na iniiwas ang kanyang braso upang hindi siya mahawakan ng babae. Tila nandidiri sa pagdikit nito. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang pekeng gamot, ang mga imbento mong kwento para siraan siya. You are nothing but a parasite feeding on my mother's arrogance. Lumabas ka ng pamamahay na ito, Marisol. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin dahil hindi ko masisiguro kung makakapagtimpi pa ako. Umiiyak na nagmakaawa si Marisol. Lumuhod at pilit na kumapit sa pantalon ni Rafael. Ngunit walang awang tinawag ng opisyal ang mga gwardya upang kaladkarin ang babae palabas ng kanilang gate. Ang mga luha at pagsigaw ni Marisol ay walang puwang sa pusong naging bato dahil sa galit. Hinarap muli ni Rafael ang kanyang ina na ngayon ay umiiyak na rin dahil sa gulat sa nangyayari. At ikaw, Ma, simula bukas, kakausapin ko ang kampo. Tatanggalin ko ang pangalan mo bilang pangulo ng samahan ng mga asawa ng militar. Tatanggalin ko ang lahat ng impluwensya mo. Mamumuhay ka ng mag-isa sa malaking bahay na ito kasama ng iyong pekeng dangal dahil hindi na ako babalik dito. Anak, huwag mong gawin ito sa akin. Humagulgol ang matanda, pilit na umaabot sa kanya, ngunit tinalikuran lamang siya ni Rafael. Dire-diretso si Rafael sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang cabinet kung saan nakasabit ang kanyang uniforme at ang mga kumikinang na medalyang nakuha niya mula sa militar. Tinitigan niya ang mga ito. Dati, ito ang simbolo ng kanyang pagiging bayani. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ang nakikita lamang niya ay isang duwag, isang lalaking walang kakayahang ipagtanggol ang tunay na nagligtas sa kanya. Isa-isa niyang hinubad ang mga medalya mula sa uniforme. Ang mga ito ay walang kwenta. Wala nang pag-aalinlangang itinapon niya ang mga bakal na ito sa basurahan, kasabay ng tuluyang pagbasura niya sa mapagmataas na Rafael na nakilala ng lipunan. Mabilis siyang bumaba. Hindi pinansin ang patuloy na pag-iyak ng kanyang ina. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kanyang sasakyan. Kasabay ng pag-andar ng makina ay ang biglaang pagbuhos ng napakalakas na ulan mula sa nagdidilim na kalangitan. Walang ibang direksyon ang kanyang isipan kundi ang marating ang iisang babaeng nais niyang makita, ang nag-iisang babaeng kailangan niyang luhuran para hingan ng kapatawaran. Habang mabilis na binabagtas ng kanyang sasakyan ang madilim na kalsada, ang matatalim na patak ng ulan ay walang awang humahampas sa salamin ng kanyang sasakyan. Tila nagpapaalala sa luhang pinaluha niya mula sa babaeng nagmahal sa kanya. Ang mabilis na pag-ikot ng mundo ay tila tuluyang huminto para sa pamilya Villafuerte ng sumunod na araw. Tulad ng ipinangako ni Rafael bago siya lumisan sa ilalim ng ulan, hindi siya nag-aksaya ng oras. Ipinasa niya ang lahat ng ebidensya at dokumento sa pamunuan ng militar at sa mga kilalang tao sa kanilang lipunan na nagpapatunay ng panloloko at kalupitan ng kanyang sariling ina. Ang lihim na pilit ibinaon upang protektahan ang isang huwad na pangalan ay sumabog at kumalat na parang apoy sa tuyong kagubatan. Sa isang iglap, ang hangin sa buong komunidad ay napuno ng katotohanan. Ang babaeng dati nilang pinandidirihan at tinawag na marumi ay inilagay sa pedestal bilang isang tunay na bayani ng dalisay na pag-ibig at sakripisyo. Samantala, ang ipinagmamalaking dangal ng mga Villafuerte ay gumuho at naging pinakamalaking katatawanan sa buong bayan. Sa loob ng malaking bulwagan ng kampo, kung saan madalas siyang nakaupo sa gitna ng atensyon, opisyal na tinanggalan ng posisyon si Doña Consuelo bilang pangulo ng samahan ng mga asawa ng militar. Ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga matalik na kaibigan at kasamahan sa alta sosyedad, mga taong dating pumupuri
at yumuyuko sa kanyang kayamanan, ay ngayon ay tahimik na iniiwasan ng kanyang mga mata. Nang magtangka siyang lumapit sa isang pamilyar na ginang upang humingi ng simpatiya at magpaliwanag, ang tanging isinukli sa kanya ay malamig na pagtalikod at mga pabulong na usapan. Naiwan ang matanda na mag-isang nakatayo sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang hiya. Ninanamnam niya ang mapait na lasa ng pagbagsak mula sa itaas ng kanyang gawa-gawang palasyo. Wala nang rerespeto sa isang inang kayang ibaon sa hirap ang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Sa kabilang dako, hindi rin nakatakas si Marisol sa walang awang hagupit ng tadhana. Dahil sa kagustuhan niyang bawiin ang atensyon ni Rafael at sagipin ang kanyang sariling reputasyon na unti-unting nadudurog, pilit siyang nagtungo sa mataas na gate ng subdivision ng mga Villafuerte. Subalit hinarang siya ng mga gwardiya, mahigpit na pinagbawalang makapasok dahil sa direktang utos ng mismong opisyal. Ang mga taong dati niyang inalipusta at minaliit sa kalsada, ang mga nagtitinda at mga simpleng dumadaan, ay ngayon ay nakatingin sa kanya habang siya ay nagwawala at nagmamakaawa sa labas ng gate. Ang kanyang mamahaling damit ay nag-usot at ang kanyang perpektong ayos ay nasira. Ang kanyang kayabangan ay tuluyang nawasak. Pinagtawanan siya ng mga taong nakasaksi sa kanyang pagkabaliw sa pagkawala ng yaman at kapangyarihang matagal niyang pinangarap. Isa itong malupit na paalala na ang panlilinlang ay palaging may katumbas na mabigat na kabayaran. Samantala, sa isang tahimik na bahagi ng probinsya, malayo sa ingay ng iskandalo at paghihiganti, tila walang epekto ang malalaking balitang ito sa buhay ni Teodora. Habang pinag-uusapan ng buong bayan ang pagbagsak ng mga nagpahirap sa kanya, patuloy lamang siya sa pagtuturo sa mga bata. Nalaman niya ang balita nang magkwento ang mga magulang ng kanyang mga estudyante ng hapong iyon. Inaasahan nilang makikita ang pagdiriwang o matamis na ngiti ng tagumpay mula sa guro. Subalit, tahimik lamang na nakinig si Teodora. Wala siyang ipinakitang tuwa at lalong wala siyang nadamang lungkot. Ang lahat ng nangyari sa mga taong nanakit sa kanya ay hindi na niya responsibilidad. Para sa kanya, ang nangyari sa mga Villafuerte ay kumpas na ng sansinukob na nagbabalik ng tamang timbangan ng katarungan. Wala na siyang pakialam sa kanila. Nang mag-uwian na ang mga bata, naiwan si Teodora sa kanilang bakuran. Kinuha niya ang isang lumang walis tingting at nagsimulang linisin ang paligid. Tahimik siyang nagwalis ng mga tuyong dahon na nalaglag mula sa puno ng mangga. Sa bawat marahan na paghawi niya ng walis sa lupa, tila isinasama niya ang huling bakas ng puot at sakit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tinatangay ng malamig na hangin ang mga tsismis at mapapait na alaala ng nakaraan, pinalalaya ang kanyang isipan patungo sa isang malinis na bukas. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay mas matibay pa sa anumang pader na kayang itayo ng salapi. Wala nang makakapasok na sakit at wala nang panlilinlang na makakasira nito. Ngunit habang palalim na ang gabi at nagsisimulang bumagsak ang banayad, ngunit napakalamig na ulan mula sa maitim na kalangitan, pumasok na si Teodora sa kanilang munting bahay. Matapos siguraduhing maayos ang kalagayan ng kanyang ama, akma na sana siyang magsasara ng bintana sa sala upang hindi pumasok ang ambon. Natigil ang kanyang mga kamay sa hawakan ng bintana. Mula sa siwang ng kanilang kalawanging bakod, mahinang naiilawan ang poste ng ilaw sa kalsada. Nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto ng tao. Isang lalaki ang nakaluhod sa gitna ng malamig na putikan sa mismong tapat ng kanilang gate. Wala itong payong. Wala itong kasama. Ang kanyang damit ay basang-basa na ng walang awang ulan at ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi gumagalaw sa kabila ng matinding lamig ng gabi na nanunuot sa balat. Tiningnan lamang ito ni Teodora mula sa malayo. Hindi siya tumakbo palabas upang sumaklolo. Ang panginginig ng mga balikat ng lalaki sa gitna ng dilim
ay tila nagkukwento ng isang matinding pagsisisi na huli na para gamutin ng anumang paliwanag o salita. Ang walang awang pagbuhos ng ulan sa madilim at malamig na gabi ay tila isang malaking entablado na sadyang inihanda ng tadhana para sa huling yugto ng pagbagsak ng isang mapagmataas na lalaki. Nakaluhod si Mayor Rafael Villafuerte sa gitna ng malapot at maruming putikan. Ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa mismong lupang minsang tinapakan at minaliit ng kanyang pamilya. Ang malamig na tubig ay tuloy-tuloy na humahampas sa kanyang mukha, hinuhugasan ng anumang natitirang kayabangan sa kanyang pagkatao at inihahalo ang kanyang maiinit na luha sa rumaragasang baha. Sa kabila ng bakal na rehas, dahan-dahang bumukas ang kahoy na pinto ng maliit na bahay ni na Teodora. Lumabas ang babae at humakbang patungo sa maliit na beranda. Hindi siya sumugod sa ulan upang saluhin ang lalaki. Nanatili siyang nakatayo sa tuyong bahagi ng semento, ligtas mula sa bagyo. Tahimik siyang nakatingin pababa sa lalaking minsan niyang sinamba. Ang lalaking ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Isang napakalalim na kabalintunaan ang nililikha ng pagkakataon. Ilang buwan na ang nakalilipas, si Teodora ang nasa labas, basang-basa, nakaluhod sa malamig na kalsada at ipinagtatabuyan ng kanyang sariling asawa habang nakatayo ito sa tuyo at marangyang silong. Ngayon, ang gulong ng kapalaran ay tuluyan ng umikot. Teodora, maawa ka. Nanginginig at basag na tinig ni Rafael, pilit na iniaabot ang kanyang mga kamay sa kalawangin na gate. Patawarin mo ako. Napakabobo ko. Naging bulag ako sa lahat ng kasinungalingan at binaliwala ko ang buhay na ibinigay mo sa akin. Alam ko na ang lahat, ang peklat, ang sakripisyo mo. Ako ang may kasalanan. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, ibibigay ko ang buong buhay ko para itama ang lahat. Pinakinggan lamang siya ni Teodora. Walang pagsigaw, walang pagmumura, at walang panunumbat. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan, ngunit hindi ito ang kalungkutan ng isang babaeng nagmamahal pa, kundi ang kalungkutan para sa isang taong sinayang ang isang napakagandang biyaya. Hindi nabubura ng ulan ang mga salitang bumaon na sa buto, Rafael. Mahinahon, ngunit malamig na sagot ni Teodora. Ang mga luhang ibinubuhos mo ngayon ay hindi na kayang buhayin ng pag-ibig na mismong ikaw ang pumatay noong gabing iyon. Habang patuloy sa paghagulgol si Rafael, bumukas muli ang pinto ng bahay at lumabas ang isang matandang lalaki. Si Mang Cardo, mahina pa rin ang katawan ng matanda, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. May dala itong isang pamilyar na bagay, isang lumang payong na may kupas na kulay. Ito ang mismong payong na ginamit nila upang silungan si Teodora noong pinalayas sila ni Rafael. Dahan-dahang naglakad si Mang Cardo patungo sa gate. Hindi niya isinumpa ang lalaking minsang nagpaluhod sa kanya. Sa halip, ibinaba ng matandang guro ang kanyang kamay at inilabas ang lumang payong sa siwang ng rehas upang iabot kay Rafael. Gamitin mo ito, Major. Kalmadong wika ni Mang Cardo. Ang boses ay nagtataglay ng pinakamataas na antas ng pagpapatawad at pagkatao. Basang-basa ka na. Baka makasama yan sa atay na ibinigay sa iyo ng anak ko. Tanggapin mo ito, dahil kahit kailan ay hindi kami magiging katulad ng mga taong nagtataboy ng kapwa sa ilalim ng bagyo. Natigilan si Rafael. Ang pag-abot ng payong na yon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong kaluluwa. Ang kabutihan ng pamilyang ito ay mas masakit at mas nakadudurog kaysa sa anumang pananakit na pisikal. Nanginginig na kinuha ni Rafael ang payong, hindi upang gamitin, kundi upang yakapin ito sa kanyang dibdib habang patuloy siyang humihikbi sa putikan. Siya ay lubos na natalo, hindi ng puot, kundi ng purong kabutihan na hindi niya kailanman naging karapat-dapat na matanggap. Binaling ni Teodora ang kanyang tingin
sa kanyang ama at inalalayan itong makapasok muli sa loob ng bahay upang hindi malamigan. Bago siya tuluyang pumasok, nilingon niya sa huling pagkakataon ang lalaking nakaluhod sa labas. Marahil ay hinahanap ni Rafael ang isang munting pahiwatig na may natitira pang pag-ibig sa puso ng babae. Ngunit ang nakuha lamang niya ay isang kalmadong pagtanggap na tapos na ang lahat. "Bumalik ka na sa inyo, Major," pinalnawikan ni Theodora, walang bakas ng pag-aalinlangan. "Baka sipunin ka." Tumalikod si Theodora. Dahan-dahan niyang isinara ang matigas na kahoy na pinto ng kanilang munting tahanan. Nawala ang liwanag na nagmumula sa loob. Iniiwan si Rafael sa ganap na kadiliman at sa walang katapusang panlalamig ng gabi. Ang malamig at mabigat na tunog ng paglapat ng bakal na kandado ay umalingaw-ngaw sa hangin. Tuluyang nagsasara ng pinto sa anumang pag-asang makapasok muli si Rafael sa buhay ng babaeng itinapon niya. Ang maaliwalas na umaga na sumunod sa malakas na bagyo ay nagdala ng sariwang simoy ng hangin, ngunit hindi nito natanggal ang mabigat na ulap ng pagsisisi sa dibdib ni Rafael. Kinabukasan, isang marangyang sasakyang medikal mula sa isang sikat na pribadong ospital ang huminto sa tapat ng bahay ni Theodora. Ipinadala ni Rafael ang pinakamagagaling na espesyalista sa puso, kasama ang isang makapal na sobrang naglalaman ng malaking halaga ng salapi bilang tulong pinansyal. Ito ang kanyang desperadong paraan upang bumawi. Isang pagtatangkang bilhin ang panahong sinayang niya at hugasan ang mga kasalanang nagawa niya sa pamilya Salcedo. Ngunit hindi tinanggap ni Theodora ang alok. Magalang niyang kinausap ang mga doktor at ibinalik ang sobre ng pera. Ipinaliwanag na nasa maayos na pangangalaga na ni Dr. Leandro ang kanyang ama. Wala na siyang galit, ngunit malinaw sa kanya na ang dignidad ay hindi isang produkto na maaaring bayaran ng kahit na sinong mayaman matapos itong tapakan sa putikan upang tuluyang tapusin ang anumang koneksyon sa nakaraan at maiwasan ang patuloy na pagbisita ng militar sa kanilang tahanan. Pumayag si Theodora na makipagkita kay Rafael sa huling pagkakataon sa isang tahimik na parke na hindi kalayuan sa kanilang baryo. Nang makita ni Rafael si Theodora na naglalakad palapit sa napagkasunduang lugar, mabilis na tumayo ang lalaki mula sa sementadong upuan. Ang dating matikas at makapangyarihang opisyal ay mukhang isang talunang sundalo. Malalim ang mga mata, namumutla at balot ng matinding kalungkutan. Pilit siyang ngumiti. Umaasang ang pagpayag ni Theodora na makipagkita ay isang munting bukas na pinto para sa kanyang pagbabalik. Nang magkaharap sila, sinubukan ni Rafael na abutin ang mga kamay ni Theodora. Nais niyang maramdaman muli ang init ng mga palad na minsang nag-aruga sa kanya. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, banayad na inilayo ni Theodora ang kanyang kamay at tahimik na inilagay ito sa kanyang kandungan. Ang simpleng pag-iwas na yon ay nagparamdam kay Rafael ng isang napakalaking pader ng yelo na hindi na niya kailanman kayang tunawin o akyatin. "Bakit mo ibinalik ang tulong ko, Theo? Gusto ko lang makabawi kay Mang Cardo. Gusto kong ayusin natin ito." Pakiusap ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng luha. "Alam kong naging halimaw ako, pero handa akong patunayan sa'yo na nagbago na ako. Iiwan ko ang lahat ng ranggo ko para sa'yo. Magsimula tayo ulit. Please, give me one more chance." Tinitigan siya ni Theodora. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw at kasing payapa ng tahimik na ilog. Huminga siya ng malalim, tinitimbang ang mga salitang magpapalaya sa kanilang dalawa mula sa kadena ng nakaraan. "Napatawad na kita, Rafael," mahinahong wika ni Theodora. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng panandaliang liwanag sa mukha ng lalaki. Isang munting pag-asa na mabilis din namang pinatay ng mga sumunod na kataga ng babae. "Napatawad na kita dahil ang galit ay isang lason na ayaw ko nang dalhin sa puso ko." Patuloy ni Theodora, walang bakas ng pait,
kundi isang dalisay na pagtanggap. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Minsan, pinapatawad natin ang isang tao para lang tuluyan na natin silang mabitawan. Umiling si Rafael. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang pantalon. Hindi ko kaya nang wala ka, Teodora. Paano na ako? Ikaw ang naging buhay ko. Matututunan mo rin, tulad ng pagkatuto kong mabuhay matapos mong durugin ang buong pagkatao ko noong gabing iyon. Sagot ng babae, walang anumang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tindig. Ibinigay ko sa iyo ang bahagi ng buhay ko upang dugtungan ang hininga mo. Ang atay ko ay nasa iyo na, Rafael. Pagsilbihan mo ang bayan, maging mabuti kang tao, at ituring mo yang pangalawang pagkakataon. Pero ang puso ko ay akin na ulit, at hinding-hindi ko na ito ibibigay sa taong minsang itapon ito ng walang awa. Wala nang nagawa si Rafael kundi ang umiyak ng tahimik. Tinanggap niya ang buong bigat ng kanyang habambuhay na parusa. Nasa kanya nga ang buhay at ang lakas ng katawan. Ngunit wala na ang nag-iisang dahilan kung bakit niya gustong mabuhay. Sa gitna ng katahimikan at mga paghikbi ng lalaki, kalmadong tiningnan ni Teodora ang lumang relos sa kanyang pulso. Ang oras ay patuloy sa pag-ikot at ang kanyang buhay ay may bagong direksyon na hindi nakabilang ang lalaking nasa kanyang harapan. Kailangan ko nang umalis. Banayad niyang pagpapaalam habang inaayos ang pagkakasukbit ng kanyang murang bag. Naghihintay na ang mga estudyante ko. Paalam, Major. Hindi na niya hinintay ang tugon ni Rafael. Tumalikod si Teodora at nagsimulang maglakad palayo sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Bawat hakbang niya ay puno ng gaan at kalayaan. Isang babaeng tuluyan nang nakabawi sa sarili niyang halaga. Naiwan si Rafael na nakatayo sa lilim ng malaking puno, nakayuko at walang magawa, kundi panoorin ang babaeng pinakamamahal niya habang unti-unti itong lumalayo sa kanyang paningin. Bit-bit ang kapayapaang kailanman ay hindi na niya maaangkin. At sa bawat segundo ng kanyang pagluha, ang anino ng kanilang nakaraan ay unti-unting nawawala sa liwanag ng bagong umaga. Isang buong taon ang lumipas at ang mga mapapait na alaala ng nakaraan ay unti-unting natabunan ng matatamis na bunga ng pagsisikap at pagbangon. Ang maliit na bakuran na dating pinagtuturuan ni Teodora sa ilalim ng puno ng mangga ay hindi na isang payak na silungan. Sa tulong ng mga magulang na nakita ang kanyang busilak na intensyon, naging isang formal na foundation ang kanyang advokasya. Maayos na rin ang kalusugan ni Mang Cardo at sa halip na magtinda ng kakanin sa kalsada, ang kanyang mga lutuin ay siya na ngayong ipinapakain sa mga batang eskolar ng kanilang munting paaralan. Wala nang nagtatago sa ilalim ng belo at ang mga peklat ng kahapon ay ganap nang naging simbolo ng isang napakatibay na pader na hindi na kailanman kayang tibagin ng sinuman. Sa kabilang dulo ng Pilipinas, malayo sa karangyaan ng Maynila at sa kinang ng mataas na lipunan, isang lalaki ang tahimik na nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa putikan ng mga binabahang probinsya. Tuluyan ng isinuko ni Rafael ang kanyang mataas na posisyon at mga medalya sa militar. Iniwan niya ang mansyon, ang kayabangan, at ang pangalan ng kanyang pamilya upang maging isang simpleng volunteer sa isang rescue unit. Suot ang isang madumi at basang uniforme, ginugol niya ang bawat araw sa pagtulong sa mga taong biktima ng sakuna, mga taong nawalan ng bahay at pag-asa. Sa bawat paglusong niya sa rumaragasang baha upang iligtas ang mga natrap na pamilya, damang-dama niya ang lakas at tibay ng kanyang pangangatawan, isang lakas na nagmula sa atay na idinugtong sa kanya. Nang mailigtas niya ang isang maliit na batang babae mula sa pagkalunod at maiakyat ito sa bubong ng isang bahay, mahigpit niya itong niyakap upang bigyan ng init. Sa gitna ng malakas na ulan at ingay ng hangin, pumikit si Rafael at tahimik na bumulong sa hangin. Pabulong niyang sinambit ang pangalan ni Teodora, nagpapasalamat sa pangalawang buhay na ibinigay nito. Isang buhay na ngayon ay iniaalay niya
upang dugtungan ang hininga ng mga taong nangangailangan. Isang maaliwalas na hapon, nakatanggap si Teodora ng isang liham mula sa Mindanao na ipinadala ng isang pamilyang nakaligtas sa bagyo. Laking gulat niya nang mabasa ang magulong ngunit tapat na sulat ng isang inosenteng bata. Ikinuwento nito kung paano sila iniligtas ng isang matapang at tahimik na Kuya Rafael at kung paano madalas ikwento ng lalaki sa mga bata ang tungkol sa isang napakabuting guro na nagbigay sa kanya ng puso upang magmahal at ng atay upang mabuhay. Nang tiklupin ni Teodora ang papel, isang napakapayapa at banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang hapdi at walang anumang bakas ng pangungulila. Ang natitira na lamang ay ang malalim na ginhawa na ang lalaking minsang nawala sa dilim ay tuluyan ng nakahanap ng sarili nitong liwanag. Pinatawad na niya ito ng buong buo at ang pagkaalam na ginagamit ni Rafael ang kanyang pangalawang buhay ng tama ay sapat na upang maging ganap ang kanyang paghilom. Nang mag-uwian na ang lahat ng mga mag-aaral at nag-umpisang lumubog ang araw, naiwan si Teodora sa loob ng kanyang silid-aralan upang magligpit ng mga lumang libro. Tahimik ang paligid, sinasabayan lamang ng paghampas ng malamig na hangin sa mga kurtina. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga upuan, isang pamilyar at mabigat na yabag ng mga paa ang dahan-dahang umalingaw-ngaw sa mamahabang pasilyo ng eskwelahan. Ang mga hakbang na iyon na may dalang bigat ng mahabang paglalakbay at matinding pananabik ay unti-unting huminto sa mismong tapat ng kanyang kwarto. 3 marahang pagkatok ang umalingaw-ngaw sa kahoy na pintuan. Tumigil si Teodora sa kanyang ginagawa at dahan-dahang bumaling ang kanyang paningin patungo sa nakabukas na pinto kung saan ang isang anino mula sa nakaraan ay tahimik na naghihintay na mapansin. Dahan-dahang inilapag ni Teodora ang hawak niyang libro sa ibabaw ng mesa. Hinarap niya ang nakabukas na pintuan kung saan nakatayo ang isang pamilyar na bulto. Nakatayo roon si Rafael, ngunit wala na ang makintab na sapatos, ang malinis na uniforme ng militar, o ang mayabang na tindig ng isang tinitingalang opisyal. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay may balat na sunog sa matinding sikat ng araw, mga braso at kamay na puno ng mga bagong galos mula sa walang tigil na pagliligtas ng buhay at mga matang nagpapakita ng napakalalim na pagpapakumbaba. Hindi siya pumasok upang umiyak o magmakaawa tulad ng ginawa niya sa ilalim ng ulan noong nakaraang taon. Sa halip, isang tipid, ngunit napakatapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa babaeng nag-iisang nagmay-ari ng kanyang puso. Nang makita ang kapayapaan sa mukha ng lalaki, hindi napigilan ni Teodora ang marahang pagngiti. Walang halong pait, walang nakakubling galit, at walang bigat. Ito ay isang dalisay at wagas na ngiti para sa isang lumang kaibigan. Isang ngingiti ng taong ganap ng malaya. Napadaan ka. Mahinahon at malambing na bati ni Teodora. Ang boses ay kasing payapa ng simoy ng hangin sa dapit hapon. Tumango si Rafael, maingat na pinagmamasdan ang maaliwalas na mukha ni Teodora. Tila kinakabisado ang bawat detalye nito para sa isang mahabang paglalakbay. Aalis na ako bukas patungong Mindanao. May isang malaking rescue operation doon na mangangailangan ng mahabang panahon. Naisip kong dumaan bago ako umalis para magpaalam ng maayos. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang dibdib ay nagtaas-baba. Ngunit ngayon, wala nang pisikal na kirot sa kanyang atay at wala na ring nakamamatay na bigat sa kanyang konsensya. Wala na akong hihilingin pa, Teodora. Patuloy ng lalaki. Ang tinig ay puno ng sinseridad at pagtanggap. Nandito lang ako para sabihin ng personal ang salitang matagal ko nang dapat sinabi. Salamat. Salamat sa pangalawang buhay na ibinigay mo sa akin. Araw-araw, pilit kong pinatutunayan na karapat-dapat ako sa sakripisyong ginawa mo. Ipinapangako ko, hinding-hindi ko nasasayangin ang hiningang ito.
Walang anumang panunumbat na namutawi mula kay Theodora. Lumakad siya ng ilang hakbang palapit sa pinto. Hindi niya niyakap ang lalaki, ngunit sa isang pagkilos ng ganap na pagpapatawad at paghilom, dahan-dahan niyang inabot ang magaspang at kalyadong kamay ni Rafael at marahan itong pinisil. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat ay hindi na naglalaman ng pananabik o pag-iibigan. Ito ay naging isang banal na basbas ng pagpapalaya. Alam ko, malambot na tugon ni Theodora, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng lubos na pag-unawa. Nabasa ko ang sulat ng mga batang iniligtas mo sa probinsya. Ipinagmamalaki ko ang taong kaharap ko ngayon. Gamitin mo ang buhay mo para sa ikabubuti ng marami. Mag-ingat ka palagi sa paglalakbay mo, Rafael. Ang mga salitang iyon ang naging huling lunas na nagpatigil sa matagal na pagdurugo ng kaluluwa ni Rafael. Isang huling tango ang iginawad niya kay Theodora. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ng babae. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad sa mahabang pasilyo ng paaralan. Sa bawat paghakbang ng kanyang mga sapatos sa semento, inaasahan ng sinuman na muli siyang lilingon. Aasa sa isang huling sulyap o huling pagkakataon na magbago ang isip ng babae. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi na lumingon pabalik si Rafael. Ang hindi paglingon na yon ang kanyang pinakamataas na anyo ng pagmamahal, ang irespeto ang desisyon ng babae at tuluyan itong palayain sa kanyang mundo. Naiwan si Theodora na nakatayo sa loob ng silid-aralan. Tahimik na pinapanood ang anino ng lalaking unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Ang pinto ng kwarto ay nanatiling nakabukas ng maluwang. Hinahayaan ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw na pumasok at yakapin ang buong silid. Na tila nangangakong bukas ay may mas magandang umagang darating. Kasabay ng pag-ihip ng maligamgam na hangin na naglipad sa ilang pahina ng mga nakabukas na libro, ang malalim na pagtunog ng kampana ng eskwelahan mula sa kalayuan ay marahang umalingaw-ngaw sa paligid. Naghuhudyat na ang kanilang mahaba at masakit na kabanata ay tuluyan na at ganap ng nagwakas. 5 taon na ang dumaan mula nang tuluyang magsara ang pinto ng nakaraan. Ang dating maliit na bakuran na nagsilbing payak na silungan ng iilang bata ay isa na ngayong malawak at formal na institusyon para sa mga kababaihan at kabataang pinagkaitan ng pagkakataon ng lipunan. Nakatayo si Theodora sa balkonahe ng kanilang bagong gusali. Pinagmamasdan ang mga batang masayang naghahabulan sa berdeng damuhan, habang ang mainit at banayad na sikat ng araw ay marahang yumayakap sa kanyang balat. Napatawad na ba niya ang mga taong minsang sumira sa kanyang buhay? Oo. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niya ang isang napakahalagang katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi isang premyo na ibinibigay sa taong nakasakit, kundi isang susi upang buksan ang sariling kulungan. Pinatawad niya si Rafael at ang pamilya nito hindi upang pawalang sala sila sa kanilang mga kalupitan, kundi upang tuluyan nang alisin ang lason ng galit sa kanyang sistema. Hinayaan niyang ang tadhana at panahon ang sumingil sa kanilang mga utang. May kapayapaan ba sa kanyang puso ngayon? Buong-buo. Walang labis, walang kulang. Wala na siyang kailangang itago sa ilalim ng anumang puting belo o sa likod ng malalaking pinto ng mansyon. Wala na siyang mga luhang kailangang punasan ng palihim sa kalagitnaan ng gabi dahil sa takot na mang-istorbo ng ibang tao. Ang mahaba at makapal na peklat sa kanyang tiyan na minsang ginamit upang tapakan ang kanyang pagkatao ay ngayon ay itinuturing niyang pinakamagandang patunay ng kanyang katatagan. Isa itong medalya ng karangalan na nagpapakita ng kanyang kakayahang magmahal ng lubos, masaktan ng sagad, at muling mabuo ng mas matibay pa sa bakal. Ang malamig na simoy ng hangin ay umihip at marahang nagpalipad sa kanyang mahabang buhok. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, isang tahimik ngunit makapangyarihang aral ang inukit niya sa kanyang puso.
Isang aral na araw-araw niyang itinuturo sa bawat babaeng dumadaan sa kanyang foundation. Ang pag-ibig sa sarili ay hindi kailanman naging pagiging makasarili. Ang dignidad at halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa kung paano siya tratuhin ng isang lalaki at lalong hindi ito masusukat ng mga malulupit na husga ng lipunang nakakulong sa huwad na hiya. Ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa kung paano niya pinipiling bumangon, punasan ang sariling mga luha, at buuing muli ang sarili matapos siyang durugin ng mundo. Nang imulat ni Teodora ang kanyang mga mata, nakita niya sa malayo si Mang Cardo na masayang nag-aabot ng mainit na merienda sa mga bata, habang si Aling Rosa ay nakatawa at nakikipagkwentuhan sa mga magulang. Napuno ang kanyang dibdib ng walang hanggang pasasalamat at kagalakan. Ang bagyong sumalanta sa kanyang buhay noon ay nag-iwan ng matinding pinsala, ngunit ginamit niya ang mismong mga nasirang piraso upang magtayo ng isang matibay na kastilyo kung saan siya mismo ang reyna. Ngumiti si Teodora sa ilalim ng maliwanag na asul na kalangitan. Humakbang siya pasulong, tinahak ang hagdan pababa patungo sa mga batang naghihintay sa kanya, at buong pusong niyakap ang isang napakaganda at mapayapang buhay na siya mismo ang naghulma.